Magandang umaga ulit mga kapatid. So tayo naman na sa ating mensahe po sa umaga pang ito. Ang title po natin ay Our Entertainment Culture. Sa panahon natin ngayon siguro, wala pa sa kasaysayan ng tao na yung ating lipunan ay nakasentro sa kasiyahan. Yung po palang pagkatapos ng gyera, bigla dumami yung mga tao, di ba? Dahil mayroong joke na yung paggawa ng tao naging entertainment nila kasi walang TV, walang radyo, wala. Ngayon sa panahon natin ngayon, napakaraming variety ng entertainment sa ating kultura, di ba? Number one, TV. Na-invento ang TV nung mid-20th century. Tapos yung sinehan. Yung po isang form of entertainment o music. O kaya video games. O kaya sports. O kaya cellphone. Ito po ang kultura ng mga tao sa modernong panahon. Alam niyo, habang umuunlad ang lipunan, lalo naging mahirap ang kaligtasan. Kasi marami distraction ng mga tao para makinig sa Ebanghelyo. Tandaan natin yun. Mas madali maharang panahon na walang TV, walang radyo. Kakausapin mo yung tao, may panahon siya. Pero kakausapin mo yung tao, wala siya panahon. Dahil po, yung kanyang panahon ay nakahati sa maraming bagay. At siya po rito yung tinatawag ng entertainment. Ngayon, kung isipin po natin, yung entertainment, hindi masama yan in itself. Dahil tayo po ay kinakailangang ma-refresh o recreation. I-recreate dahil sa mga gitna po ng ating responsibilidad at stress ng buhay, di ba? Kailangan tayo mag-relax. Wala po problema yun. Kung hindi man tayo nagre-relax, ay problema din yun, mga kapatid. So, kailangan natin yan. Pero, tignan natin, ang tayo po ay gumugugol ng ating panahon at pera para sa ating entertainment. Hindi libre yan. Kung walang panahon, nanonood tayo ng TV, parang libre. Actually, hindi. May nagbabayad para manood tayo ng libre. Ngayon, wala nang gano'n. May bayad na lahat, mga kapatid. Noong panahon na wala pang cable, antena lang, wala tayong binabayad, bibila ka ng TV. Yun lang ang makita natin. Pero ngayon, wala nang antena, cable na. So, mababayad ka na para kayo makapanood ng TV. Hindi naman. Ngayon, yung entertainment, okay lang yan, yung problema yan. Pero tandaan natin, lahat ng bagay na ginagawa natin must be regulated by the Scripture. Tandaan natin yun. Not the other way around. Kaya may mga tanong dapat nating tanong kahit sa larangan na yan ng entertainment. Ano yung mga tanong? Number one, does our entertainment interfere with our worship to God? Yung bang ating pagnanasa doon sa kasiyahan o entertainment, ito ba hinakadlang sa ating pagsamba sa Diyos? Tandaan po natin, yung sumulat sa Hebreo, pinakikita niya kahalagaan ang nang hindi nagpo-forsake sa ating pagsamba. Binibigyan ng halaga yun. Isahin natin, sa Hebrews chapter 10, verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Kundi palang kasi ng loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, huwag nating pabayaan ang ating pagsamba. So, pero may pagkakataon dahil sa ating pagnanasa ng kasiyahan na ito'y maging hadlang. Kung tayo po, may pagkakataon, hindi tayo magsamba, may sakit ka, wala problema yun. Now, naintindihan ng Diyos yun. Dahil dumarating ang panahon, tayo nakakasakit. This is James 5:14, kahit sa panahon na yun, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. May sakit ba sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matatanda ng iglesia, at kailan ipanalangin siya at siya pahiran nila lalangin sa pangalan ng Panginoon. Maaari sa panahon na mayroon pang himala at pagpapagaling.
Pero mayroong taong pagkakataon may sakit. Walang problema yan. Wala ko nawaan ng Diyos yun. Hindi tayo inuktos ng Diyos gawin natin na hindi natin kayang gawin. Just kung may sakit tayo. Pero, pansinin natin. Kapag ikaw ay nag-absent sa pagsamba, dahil gusto mong pumunta sa isang uri ng kasiyahan, katulad ng basketball game, pupunta ka sa may concert na music, at makatulad yan, forsaking the assembly yan. Sabihin, huwag natin iuna ang kasiyahan kaysa sa pagsamba. Tandaan natin yun. At kasiyahan, hindi nagbibigay ng kaligtasan yan. Nagbibigay ng kasiyahan sa ating katawan. Pero hindi nagliligtas yan. So, ingatan natin na anumang uri ng ating pagpapasaya o entertainment ay hindi umahadlang sa ating pagsamba. Tandaan natin yun. Yan ang unang tanong. Pangalawa, does our entertainment replace our time for Bible study? Ang isang natural na batas ng kalikasan, kapag ka ginugol mo isang bagay sa isang bagay, hindi mo na magugugol sa ibang paraan. In other words, sa simpleng paraan, kapag ka tayo po ay umahanap ng entertainment, ito'y nangailangan ng panahon. Kahit ano pang entertainment, siyempre, kailangan mo lang, manood ka lang sine, gugulo ka lang panahon doon. Manood ka ng TV, ganun din, etc. Gamitin natin na cellphone, ganun din. So, gugulo ka ng panahon. Ngayon, ang ating Bible study, hindi lamang katulad ngayon, pag may sermon na Bible study, ito rin po isang responsibilidad ng isang individual. Nakakalimutan natin yan. Karamihan sa atin, nakakalimutan natin na yung pag-aaral sa Biblia ay hindi lang collective responsibility na ginagawa sa pagsamba, individual responsibility din yan. Meron tayong obligasyon na mag-aaral ng Biblia sa sarili mo. Dito sa 2 Timothy 2:15, sa Tagalog, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, magagawa kung walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Ang tanong, paano mo gagamitin ng wasto sa wastong parang salita ng katotohanan kung di mo siya naintindihan? In the first place, hindi mo siya alam. Kailangan malaman mo muna, tapos maunawaan mo bago mo siya magamit sa gustong paraan. So, ito yung responsibilidad ng bawat isa. Kasi kung once a week lang, katulad ngayon, ilan lang mapag-aaralan natin. Kailangan ng follow-up yan sa ating bilang individual na mag-aaral tayo ng banal na kasulatan dahil kailangan tayo lumago sa ating pananampalataya. Dito po sa Hebrews chapter 5 verse 12, for though by this time, by Neapolitan Press, may katagalan na. At least 30 years. Itong mga Hebreo, ito yung mga taga-Judea, tandaan natin. So, ang Iglesia po yung nagsimula ng 30 AD. Ito yung naisulat before 70 AD. So, at least 30 years na lumipas. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. Isipin niyo kung isa sa mga tao, kung hindi ka sa katagalan ng edad mo, 30 years old ka na, uminom ka pa rin ng gatas, hindi ka kumakain ng solid, ano mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. Tandaan mo, hindi tayo pwedeng uminom ng gatas lang, mamamatay ka. Magkakasakit ka lang. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is of age. Kasi uminom lang ng gatas, makabasa ko. But solid food belongs to those who are of full age, katulad natin. That is those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Dahil sa pag-aaral ng salita niyo sa Kanya, nalalaman ko ano mabuti at masama. So kailangan tayo na mag-o. Sa pananampalataya, paano magagawin yan? Kailangan mag-aaral mo kahit sa salita sa Biblia, di ba? Ngayon, hindi lamang tayo lumago. Kailangan din ay magkaroon tayo ng kakayahan na usapin ang iba tungkol sa Ebanghelyo. Sa unang Pedro, chapter 3, verse 15, pansinin niyo. Kung may nagtanong sa iyo kung ano ka, ano sasabihin mo? Mama, kaibigan mo, ano man marilihin nyo kayo? Sabi mo, Church of ano yun? Ano sasabihin? Kung hindi ka nag-aaral sa Biblia, wala ka lang sasabihin, wala kang alam eh. Isabi rin sa 1 Peter 3:15, kung di sa inyong mga puso ay pakabanalin niyo sa Kristo bilang Panginoon
Lagi kayong maging, tignan yung salitang yun, lagi kayong maging handa kayo. Mahina na baterya. Sa naipagtanggol, sa bawat tao nagtatanong, bawat tao humihingi sa inyo ng katwiran ng tungkol sa pag-asang nasa inyo, yung katwiran ganyan. Patunayan mo bakit meron ka pag-asang ganyan. Ibig sabihin. So, ilan meron kang kakayahan makipag-usap sa iba tungkol sa Ebanghelyo, mga kapatid. Ang abilidad na ito ay dahil sa pag-aan natin ng banal salita. Dito sa Gawa, chapter 17:11, ito hindi mga Kristiyan, hindi mga Hudyo na taga-Berea na nakinig sa pangangaral ni Apostle Paul. Ngayon, alam natin sa pangangaral ng mga apostol, may mga himalang ginagawa yan. Pero kahit gano'n, sila pa rin ay hindi na kontento doon. Anong ginawa nila? Ngayon ang mga ito higit na maranangal kaysa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nilang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang magkasalatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, ito yung mga Hudyo, di ba Kristiyano? So, the more sa mga Kristiyano na kailangan nating pag-aralan ng salita araw-araw, ganyan. Tingnan natin kung napapakinggan natin ay totoo hindi. So, meron tayong obligasyon sa ganung paraan. Ang tanong, hindi natin pwede pabayaan ang pag-aaral ng Biblia for the sake of entertainment. Hindi kung gugugurin mo kung panahon mo sa kasiyahan mo at di ka nag-aaral ng Biblia, di ka rin maliligtas. Hindi ka liligtas ng entertainment. Actually, ang entertainment, hindi naman necessity yan. It's just a want. Kaya gusto mo lang. Eh, nung tandaan natin, ulang panahon, halos wala mga entertainment yung mga tao. Pero sila nag-survive, di ba? Ngayon sa atin, numuulad ng panahon, dumadami yung pera, nagkakaroon ng maraming uri-uri ng kasiyahan. Nag-invent yung mga tao. So, huwag natin pabayaan for the sake of entertainment ng pag-aaral ng Biblia. Ngayon, tayo mga Kristiyano, lahat ng tao mayroong family responsibilities. Papasok ka sa lalaan ng pamilya, may obligasyon niya. Hindi yan automatic na bagay. So, sa mag-asawa, may obligasyon sa isa't isa. In other words, meron kayong panahon para sa isa't isa. Tandaan natin yun. Ngayon, ang entertainment, may panahon din yan. Kasi kung tayo po'y masyadong goal sa kasiyahan at nalilimutan mo na yung obligasyon mo sa asawa, kasalanan yun. Huwag natin kalimutan, meron tayong panahon at meron tayong obligasyon. Ganyan. Dito sa Ephesians chapter 5, verse 28 at verse 33. Gayun din naman nararapat, ito yung requirement, na ibigin ng mga asawa, lalaki ang kanyang sariling asawa, gaya ng kailang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa, umiibig sa kanyang sariling kanyang. Sapagkat walang sino mang napupuob sa kanyang sariling katawan. Kaya importante na sa relasyon ng mag-asawa na yung bawat isa, inibig mo sarili mo. Na kung di mo inibig ang sarili mo, hindi mo maibig yung asawa mo. Sapagkat walang sino man napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan, iniingatan ito, gaya naman ng Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo may bahagi sa kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ito'y mahalaga. Ako po ay nakikinig sa isang website ng mga lawyer. Ang sabi niya, ang relasyon mag-asawa ay isang exception sa lahat ng karapatan. In other words, yung right of privacy nga niya doesn't exist. Sa loob ng pag-aasawa, hindi pwede yung kanya. Kung i-invoke mo yung privacy sa iyong kasama para mayroon siyang di malaman, bawal yung kanya. Kasi technically, legally, there's no privacy sa pag-aasawa. Bakit? Isa lang kayo eh. Anong privacy no? Kaya kung ini-invoke ng isang privacy, yung problema yun. Ang iwagang ito'y takila sapagkat ako'y nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili, at igalang babae ang kanyang asawa. So may obligasyon yan. O paano ibabalance ang obligasyon mo kung na-involve masyado sa isang uri ng kasiyahan? Mahihirapan ka. Either you will sacrifice yung responsibilidad mo sa asawa mo at may involve ka sa iyong entertainment. Meron po isang preacher sa taas na involved sa video games.
Hindi niya pinapansin ng asawa, basta video games lang siya. Naglalaki ng asawa. Yun ang problema dyan, hindi natin mababalance yung isang gusto natin. Tignan natin, ito hindi gusto. This is a responsibility. Kailangan natin gawin yan. Yung entertainment is not a responsibility. Yan ay you want. Gusto mo lang yun. Tuloy po natin. Dito sa 1 Peter 7:3-5. Dapat ibigay dapat ibigay ganyan. So, yun ay batas. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa kanyang karapatan dito. Gayun din naman ang babae sa kanyang asawa. Sapagkat ang babae walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa. Gayun din ang lalaki walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Hindi na ito pinag-uusap. Gusto mo, hindi. Kung siya ayaw ko, hindi pwede yun. Sabi nito, kung huwag kakaitan ng isa't isa, maliban kung kasunduan ng ilang panahon, upang mayaw mo lang mga sarili sa pananalangin, at pagkatapos ay muli kayo magsama, baka kayo tuksoy ng Satanas, dahil sa kakulangan ng pagpupigil sa sarili. Na, in the first place, itong bagay na ito ginawa ng Diyos. So, walang masama dyan. Kapag ang tingin natin sa bagay tayo marami, huwag ka mag-asawa. Ito'y ginawa ng Diyos. Kaya mo sobra-sobra entertain, parang mo sa entertainment, nalilimutan mo yan, hindi kasalanan yan. This is a responsibility. Hindi ito, gusto ko lang o ayaw mo. It is a responsibility. Kailangan mong gawin. Yung entertainment, di mo kailangan gawin yun. Ito kailangan mong gawin. Ganon din sa pagpapalaki ng mga anak. Meron kailangan din natin ng panahon sa bagay na yan. Dito po sa Efeso, chapter 3, ito yung ama. At ang mga ama, kung inyong ibunso sa galit ang inyong mga anak, hindi akayin sila sa pagsasaya, pangangaral ng Panginoon. Sa Titus 2:4, upang kailang maturuan ng mga kabataan babae, ito naman po yung mga nanay, na ibigin ng kailang mga asawa, itong ibigin dito, walang kaunday sa damdamin niya. Dito sa responsibility. At ang kailang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasama sa kanilang asawa, huwag lang pastangan ang salita ng Diyos. Huwag mo pang maging matino, sa matino ang pag-iisip. Dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasama sa kanilang asawa, huwag lang pastangan ang salita ng Diyos. Ito po yung bagay na ginagawa. Ito yung responsibilidad. Kung nasosobrahan tayo ng entertainment, hindi na natin nagkakasal rin tayo. Yung mga anak, ganoon din. Pag sila'y bata, kailangan silang sumunod. Dahil sa Ephesians 6:1, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sa pagdating matuwid. Igala mo yung ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw'y mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Yung pagbata ka. Pag ikaw'y may edad, ito naman ang obligasyon mo. Yeah. Ngunit kung ang sino mga babaeng balo ay may mga anak o mga apo, ayan, patutunan muna nila ang kailang banal at tungkulin sa kailang sariling sangbahayan at gantihan ang kailang mga magulang sapagkat ito'y kaya-aya sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, ang entertainment, gastos yan. Tandaan natin, may gastos yan. Kaya kung gagastos ka sa entertainment at di mo natutulungan ng magulang mo, kasalanan nyo. Kung ang sino mga babae na nanampalataya ay may mga kamag-anak sa mga babaeng balo, kaya tulungan sila, kailangan tulungan sila. Upang huwag mabigatan ng iglesia at upang matulungan ng iglesia ang mga tunay na babaeng balo. So, ibig sabihin, binabalas natin, may obligasyon sa yung mga magulang pag matanda na sila. Kung meron tayong ginagaso sa entertainment, kailangan may balas yun. Baka yung pera mo, nauubos sa entertainment, hindi mo gawa yan. Nagkakasala tayo sa Diyos kung tayo po ay mga Kristyano, iba. So, hindi natin pwedeng pabayaan sa anyo ng ating kasiyan o naman yun. Napabayaan natin itong mga aplikasyon nito. Pwede mawala yung entertainment, pero hindi mawala yung pamilya mo. Dahil mas mahalaga yung pamilya kaysa entertainment. Tandaan po natin yan. O tatrabaho. Kung tayo Kristiyano, alam natin ang obligasyon ng pagtatrabaho. Kailangan natin yan. Kailangan tayo magtrabaho ng mabuti para maibigay natin ang pangangailangan ng ating sarili at ng ating pamilya. Ito yung po yung nagsulat. Sabi rin sa Pangalan Tesalonica, ito yung mga tamad, ayaw magtrabaho.
Sapagat kayo rin ang nakakaalam kung paano ninyo kami dapat tularan. Hindi kami tamad nung kami kasama ninyo. Hindi kami kumain ng tinapay ng sinuman na walang bayad, kundi sa pagpapagal at hirap ay gumagawa gabit araw upang kami huwag maging pasanin sa kaninuman sa inyo. Hindi dahil sa kami walang karapatan, kundi upang maibigay namin ang aming mga sarili sa inyo bilang wara na dapat tularan. Sapagkat nung pamang kami kasama ninyo, ay ang inutos ito sa inyo, kung sino man ay ayaw magtrabaho, hindi naman kumain. Sabihin, pag tayo kailangan magtrabaho, kung minsan, pag tayo na-addict sa entertainment, trabaho may paituhan. Makikita mo sa opisina yan, eh, pag anong ginagawa nila, na-apekto rin kayo ng trabaho. So, magiging tamad. Kung tayo po ay puro entertainment, di ka magtatrabaho. May mga tao, nagtapos na sila ng kurso sa koleyo, hindi sila nagtatrabaho dahil puro entertainment ang iniisip nila. Salalang po yun, magpapatay. Tayo po ay nagtatrabaho, tingnan niyo sa Ephesians 4:28. Ang nagnanakaw, yung unang magnanakaw pa. Kundi magtrabaho, gawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling magkamay na mabuting bagay po kasi may bahagi sa nangangailangan. Obligasyon natin yan, di ba? Paano kung sa kasos natin sa entertainment, wala na tayong may bahagi sa nangangailangan? Iyon po sinasabi ng banal na kasulatan. So, pagpapayaan ng ating entertainment ay maapektuhan. Kumisa, hindi ba mga nagtatrabaho, tamad? Yung pinakakunting ginagawa nila para marami silang panahon sa entertainment. Hindi, kung nagtatrabaho tayo, para tayo nagtatrabaho sa Panginoon. Sa Colossus chapter 3, verse 23. Alam mo na inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso, nagkaya sa Panginoon at di sa mga tao. Ito yung ikaunay sa mga alipin ng Panginoon, panahon na yun. Sa Ecclesiastes 9:10, alam mo, pasumpuan, gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, may karunungan, man sa siyo, na yung pagtutulong. Ibig sabihin, wala ka nang gagawin, kanya eh. Ngayon, nandito ka pa, ano mang gagawin? Gawin mo mabuti kayo. Eh, paano kung sa ating kasi entertainment, magiging tamad ka sa trabaho? Magkakasala tayo sa Diyos. Dahil sa ating addiction natin sa puring mga entertainment, kung ano man yan na ating ginagawa. Yung ba ating entertainment ay mabuti. Ito po ang pinakamahirap sa panahon natin ngayon. Sa Pilipinas, walang regulation ng internet. Kaya ganun, mahal mo doon, wala. Ngayon lalo na, meron tayo kanya-kanyang cellphone, bawat isa, meron. Ano pinapanood natin doon? Nasa 101 verse, binabasa natin doon. I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away, shall not cling to me. So, huwag natin maglagay sa ating sarili ng mga bagay na masama at makapekto sa ating pananampalataya. Dahil sabi po rito sa Philippos 4:8, ako po, usual po ko may Bible. Kasi pwede ka magbasa doon kung gusto mo. Kaya din ang sinasabi sa atin. Kahuli-huli yan mga kapatid, anong bagay na totoo, anong bagay na kagalagalang, anong bagay na matwid, anong bagay na malinis, anong bagay na kaibig, anong bagay na kapuri-puri, kung mayroon namang kagalingan, at kung mayroon namang nararapapurihan, isipin yung mga bagay na ito. Yung po kasing bagay na ginagawa ni Satanas, nakaka-addict yan. Kaya napakahirap kung bisa i-regulate yung ating tinitignan. Pero ito po sinasabi sa atin na ito yung mga bagay dapat nating ilagay sa ating sarili. Yung mga bagay na mabuti. Eh, problema, ito po ang problema. Tingnan niyo sa TV. Merong advertisement, may babae na kahubad. Kaya kahit anumang bagay na mapakita mo, meron gano'n. Yung mga show, may mga bahay nagsasayaw. Lahat ng entertainment, punong-puno ng hindi maganda. O kaya may mga tao na hindi mo alam kung ano. Dito po sa Efeso 5:3, ngunit ang pakikapit, ang lahat ng karamihan o kasakiman, ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. So tignan po natin kung anong klaseng entertainment ang tinitignan natin. Ito ba ay nagsasayang ng panahon?
Wala sama sa entertainment. Kung yung konting panahon, manood ng TV. Pero kung maghapon ka nanood ng TV, ano yun? Di ba pagsasaya ng panahon? Sinasabi sa Biblia, samantalahin natin ang ating panahon. Ganyan. Sa Hebrews 5:1, 5:15. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga magmag, hindi gaya ng marunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ibig sabihin ni Pablo, kaunti na lang ang panahon natin. At ang ating panahon ay masama. Ito yung panahon ni Pablo. Ay tinitignan, sabi niya, ang araw ay masasama. Lalo na ngayon. May multiply 1,000 times ang kasamaan natin kaysa sa kasamaan noon. Yung bang entertainment natin, paggamit ng matuwid sa ating panahon o pagsasayan sa ating panahon. In other words, meron ka pang magagawang may kabuluhan instead na gawin mo yun. Yun ang sinasabi ni Pablo, samantalay natin ang ating panahon. Yung bang ginugugol nating panahon sa entertainment ay masasabi natin mabuting paggamit ng ating panahon o is a waste of time. Ang dapat meron pa tayong pwedeng gawin mas maganda kaysa ito. Isipin po natin kasi katiwalaan tayo ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo sa ating panahon. Yung bang, kasi tingnan niyo, yung tukso ay nangyayari pag wala kang ginagawa. Pag busy ka, wala kang mag-isip na gawin. Pero pag meron kang panahon, wala kang ginagawa, yun ang problema. Doon papasok sa tanas. Tutuksoin ka niya, wala kang ginagawa. Tingnan sa panahon ni Pablo, tagit tumutoy. Bukod dito, natututo sila maging mga tamad, ganyan. Nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay. Ngayon, hindi na paglilipat sa bahay-bahay. Cellphone na ginagamit. At hindi lamang mga tamad, kundi mga chismosa at mga pakialamera na nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Kaya ang ibig kong magsipag-asama ang mga batang babae balo, mga anak, ang mahala lang sa bayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang katahilan ng paglilibang. Sapagkat ang iba'y bumalik at sunod na kay Satanas. So sa kawalan natin ng pagkadami ng ating panahon, wala ang ginagawa. Susunod ka kay Satanas. Yun ang ginagawa nila noon. Kapag palitan mo lang, ginagawa kayo. Ganun pa rin. Pag meron wala tayong ginagawa. So yung bang entertainment natin, mabuting paggamit ng ating panahon o it's a waste of time. Isipin po natin yan, mga kapatid. Waste of money. Yung cellphone, hindi libre yan. May bayad mo yan. Hindi rin mura yan. So, spending money for entertainment. Kung manonood ka ng sine, may bayad yan. Manonood ka ng TV, may bayad yan. Lahat may bayad. Kailangan natin gumamit ang pera. Yung may mabuting paggamit ng ating pera. Yung ating entertainment. Sa Gawa chapter 5 verse 4, kailangan meron tayong karapatan sa ating pera. Tingnan sa Gawa 5 po. Nang ito hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatiling iyon? At nang maipagbili na, hindi pa nasa iyong sa iyong kapangyarihan. Bakit iniisip mo pa mga bagay nito sa iyong puso? Hindi ka nagsisunungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So meron tayong karapatan sa ating pananalapi. Pero, kailangan nating evaluate kung ginagawin natin maayos ang ating pera kapag ginagastos natin sa entertainment. Baka meron pang mas magandang paggamit sa pera natin kaysa ano. In other words, ang pinag-uusapan dito ay hindi pa misan-misan na entertainment. Ano po problema yun eh? Pag tayo po ay na-addict na sa entertainment, kung ano naman ang entertainment natin. Siyempre, kung ikay na-addict sa panonood ng sine, araw na lang nagka-sine, maumusa ka ng pera. Yung bang entertainment natin ay pabuting paggamit ng ating pera. Tandaan natin, entertainment is not a need. Pwede kang mabuhay na wala entertainment. It's a luxury. It's a want. Hindi gusto mong gawin. Kaya, pwede tayong gumastos para sa luxury. Kailangan po nating sipin kung ibinibigay natin sa linggo-linggo ay nararapat. Baka naubos sa entertainment na wala tayong mabigay sa Diyos. O ito ba'y mabuting paggamit sa ating pera? Sa unang Korinto, chapter 4, 2, bagamat
Ito'y patungkol sa mga katiwala ng iwagan ng Diyos. Pero yung prinsipyo nito'y totoo sa lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sabi po natin. Ngunit kung kaya't ituring nyo kami bilang mga lingkod ni Kristo at magkatiwala ng mga iwagan ng Diyos, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpong tapat. So yung paggamit natin ng ating pananalapi, pinagkatiwala rin sa atin ng Diyos yan. Naging idol naman natin yung entertainment. Yung ibig sabihin ng idol, ito isang bagay na pinapalitan natin ng Diyos. Sabihin, ito yung napakahalaga sa'yo na pinapalitan mo ng Diyos. Idol yun. Dito sa Colossians 3:5, yung kasakiman ay idol. Sobrang pagmamahal sa kayamanan, pera, at napapalitan mo ng Diyos. Idolatry yan, sa'yo natin. Patayin ninyo anumang makalupan na sa inyo, pakikapit, karamihan, masamang pita, masamang pagnanasa, kasakiman, na di pagsama-sama ng Diyos. Yung kasakiman ay pinapalitan mong Diyos. Ngayon ang entertainment ba natin, pinapalitan natin ng Diyos. Mas mahalaga na ito kaysa sa Diyos. Yung ibig sabihin, no? Pag may sakim, ang pagmamahal mo sa pera ay masigit kaysa sa pagmamahal mo sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. So, yung entertainment ba natin, naging gano'n na. Tandaan po natin, kung naging idol ng ating entertainment, kasalanan niya. Kasi wala kang panahon sa Diyos, pero may panahon sa entertainment mo. Yan ang ibig sabihin, no? Dito sa 1 John chapter 5, verse 21, mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyos. So, yung pwede maging Diyos ng entertainment. Pagka ikay na-addict, hindi mo na, ibig sabihin ng na-addiction, hindi ka mabubuhay kung wala yun. Sigarilyo, alak, hindi ka mabubuhay kung wala yun, nahanap mo siya. Naging idol din yan. Mapapalitan mo ang Diyos sa inyong entertainment, kasalanan niya. So, pinag-uusapan dito, lahat ng ginagawa natin nasa balance lang yan. Hindi natin dapat i-overemphasize isang bagay kaysa sa iba. Ito, pag in-overemphasize natin ng entertainment, makawala natin yung panahon sa Diyos. Nagiging Diyos-Diyosan na yung uri ng entertainment kung ano man yan. Bilang pamuli. Kailangan natin siya sa atin ng ating sarili. At alamang uri ng kasiyahan. Ayaw po siya sinasabi ng Banal na Sulatan. Dito sa 2 Corinthians 13 verse 5, sa atin niyo inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukan ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba niyo nalalaman na si Kristo nasa inyo? Maliban kayo nabigo sa pagsubok. At dito rin po sa doble. Kailangan i-give up natin ang isang bagay na nagiging stumbling block sa ating paglilingkod sa Diyos. Naging istorbo siya sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kailangan mong alisin niyo. May otherwise, hindi tayo maliligtas. Dito po sa Matthew 5, 29-30 ngayon. Ito po yung mas grabe ang illustrasyon nito. So, hindi siya hyperbole o sa exaggeration para may emphasize yung kahalagaan. Nalisin natin ngayon. Kung ang kanan mong mata, ang sanin ng iyong pagkakasal, bukutin mo ito, tapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan mo ay matatapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay, ang sanin ng iyong pagkakasala, putulin mo ito, tapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Kami po ay, sa panahon po lang, ay maliliit. Nakita na yung mga matatanda na may nangungahala, susugal, etc. Nakita namin yun. Hindi naging mabuti yun. Nakita namin ang kasamaan yun. Ngayon, kung Christian, kailangan mo alisin yun. Kung ginagawa natin yun. Otherwise, hindi tayo maligtas. Hindi na, kailangan self-control. Minsan, mahirap gawin. Lalo kung nasanay natin ginagawa yung bagay na yun. Sa araw-araw na paubuhay natin. Pero kailangan gawin. So otherwise, may sasakripisyo yung ating paglilingkod sa Diyos. Ating kahit dahil lang sa entertainment, hindi natin kailangan. Na naging convenience lang yung sa tao at nangyari na wala na iba yung priority. Yung mahalagang bagay na naitabi dahil sa entertainment na yan.
Baliktad yun, dapat mauna yung obligasyon mo sa entertainment. Meron lang tayong panahon sa entertainment pag nagawa mo ang obligasyon mo. So, it's a reward kung sasabihin natin. Pero kung yan ang mas mahalaga kaysa sa ating responsibilidad, ibang klase na yun. Ibang pinag-uusapan na yun sa, hindi lang sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos. So, bakit natin natuturo ito? Kasi ito totoo. Ito ang realidad ng panahon natin ngayon. Hindi natin maiwasan. Lahat ng mga tao, meron silang ganyan. Meron silang form of entertainment. Yung mga, sabi nga natin, walang masama. Pero pamisan-minsan lang. Hindi yung araw-araw, minuto, segundo, yun ang ginagawa natin. Yun ang kasalanan, kung tutusin. Although, yung walang masama, gusto na isipin natin. Pero pag nasa-assign na yung panahon mo, etc., na-echepere ibang mga bagay na mas mahalaga, naging kasalanan. Definitely. Nakita namin yung may mali. No? Kung siya pera ng mga magulang sa kakasugal, sa kakainom ng alak, masama yun. Tinatabi nila yung responsibility na mahalaga dito sa entertainment na hindi naman mahalaga. Kung tutusin. Mabubuhay tayo at wala yun. Pero kung maitatabi natin yung mahalaga, hindi tayo mabubuhay ko. So ito po ang ating mensahe po sa mga po ito. Maraming salamat sa mga kapatid.